na 2x2. Tanging si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang makapipigil sa tumitinding alitan sa pagitan ng mga senador at kongresista. Ito ang ipinahayag ng dalawang dating naging Pangulo ng Senado, former Senate Presidents Franklin Drilon at Tito Soto sa harap ng tumitinding bangayan sa pagitan ng Senado at Kongreso dahil sa tsa-tsa. Nagbabala ang former Senate Presidents na kung magtatagal pa ang world war sa pagitan ng Kamara at Senado ay magkakaroon ito ng matinding epekto at makapipinsala sa bansa. Ginit pa ni Drilon na bagamat malusog na panatilihin ang check and balance sa pagitan ng dalawang kapulungan, ang tinatawag po na interparliamentary courtesy ay mahalaga para sa Kongreso upang kanilang magampanan ang kani-kanilang tungkulin. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na, 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na, 2x2. Hahataw ng todo, urado ka, 2x2. Ang katotohanan, dala nila, 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka, 2x2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka, 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Lamig. Parang Ray, malamig ba? Magandang umaga, bayon! Ito po si Anthony Taberna. Si Jerry Baha, nagpapalamig. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday. Yuhuu! Sana po okay na okay lang kayo dyan, saan man kayo naroroon. Kumusta po ang mga bata na papunta sa school? Ang mga batang napakaagang gumising. Tama yan, masanay kayo sa maagang pagising. Parte yan ng tinatawag na pagsisikap upang makaipon ng karunungan at pagdating ng araw ay hindi ka magiging mangmang. Yun namang mga nanay at tatay natin dyan na nagsisikhay, iginagapang ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Mabuhay kayo. Ayan. I love you. Yung mga masisipag lang ha. Pero yung mga malalakas naman at magaganda naman ng katawan at may kakayanang magtrabaho pero pakuya-kuya-kuy lang sa bahay, patulog-tulog lang, sila pa ang mabilis magutom, hindi namin kayo binabate, hindi namin kayo bate. Maghanap na kayo ng trabaho, hoy! Kahiya-hiya. Pagka ikaw ay ama o ina ng tahanan, well, especially yung ama ha, na may umaasa sa'yo, tapos si kayang-kaya magtrabaho, ayaw magtrabaho. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Let's Marvin Gaye and get it on. Kala ko tapos na tong tsa-tsa na to. Pinagsabihan ko na kayo kahapon ha. Sabi ko tigilan nyo na yun ha. Hindi pa pala kayo tapos. Sabi siguro ng mga nagsusunod, ay napakialam ko si sino ka ba?
got this king size. Eto at ang hinihiling na po ng dalawang dating Senate Presidents mag-referee ang Pangulong Bongbong Marcos sa dalawang kapulungan. Naku, sinasabi ko sa inyo, ang ending niyan wala rin. Ano bang gusto niyong sabihin? Papasok ang Pangulo sa eksena, tapos hindi naman susunod yung dalawa, magmumukhang itsura ng Pangulo? Higi nga. Sabi nga nitong, binabasa ko tong statement ni Congressman Dalipe. Congressman Dalipe. Si Congressman Dalipe, ito pong majority leader ng Kongreso. Ito po banner story. Ay, hindi pala ito. Sorry na. Hindi naman ikaw yan. Saan ba yun? Nandito lang. Ito pala. Sorry. Ito pala. Ito po yung statement ni Congressman Dalipe. Inahamon na po niya ang lahat ng mga senador. Aba, pambihira. Siguro tumayo si Congressman Dalipe doon. Hinahamon ko kayo! Ikaw! Ang mahamon po niya, hige, magsalita na kayo. Ano ba gusto nyo? Pro-chacha ka ba o anti-chacha? Para daw magkaintindihan na. Magkaliwanagan na kung sino po yung talagang ayaw sa chacha at kung sino naman yung bukas dito sa chacha. Kasi nag-aaksaya lang po sila ng oras. Na-imagine ko, no? Alam niyo po ba, meron pong study na ginawa kung gaano kalaki ang ginagasta. Ito po kung Yuel at mother, naalala mo ba several years ago, there was a very comprehensive study about how a bill becomes a law and how much the public pays or spends for these laws. Do you remember? No? But why? Napakamahal po. Hindi, totoo po yan. Di ba? Alam na alam to, lalo na ng mga nag-aaral ng araling panlipunan. O mga bata. Di ba, tinuturo sa inyo sa eskwelahan na ang gumagawa ng batas ay ang ating Kongreso. So, merong ang proseso niyan, merong isang mambabatas na maghahain ito sa Bills and Index, tatanggapin ng Kongreso yan, tapos babasahin yan sa floor. Yung tinatawag po na first reading. Ayan, first reading. House Bill number ganito, filed by Honorable Malu Cabral of Cavite, declaring blah 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 blah, ganon, and appropriating funds thereof. Ayan. To House Committee on Appropriations, blah blah blah. So, first reading po 'yon. Pagkatapos yung committee na siya pong pinagdalhan nung pinagreferan o ng panukalang batas na 'yon, maghihiring 'yan. Ayan, maghihiring. Di siyempre nandoon si congressman, yung chairman, andun yung mga members, mangungumbida po sila ng mga bisita, mga resource persons, mang-aabala sa mandalit salita, mga abala ng mga tao. Nung araw, kulang pa ng opisina dyan sa Kongreso Maraming mga kulang dyan ng mga hearing rooms. Kaya yung nung araw, nagpupunta pa sa mga hotel ang ilang mga committee para po mag-conduct ng hearing for that particular House bill or proposed measure. Mag-hearing yan. Ilang beses mag-hearing yan. Mangungumbida. Alam ka namang yung venue lang ang babayaran yan. Magbabayad din yan ng sound system. Magbabayad din siya ng pagkain. Minsan tumatagal yung hearing. Merienda pa lang sa umaga. Gastos ka na. Tanghalian pa niyan. Merienda uli sa hapon. Ilang araw, ilang beses yung hearing yan. Nai-imagine nyo po ba? Meron pong, hindi ko lang maalala kung magkano ang ilang pong milyon ang ginagastos para lang sa isang panukalang batas, mga kababayan. Pagkalaki-laki. Napakalaki. Tapos yung pang man hours, number of man hours na nakukonsume dyan, yung iba dyan nakatanga lang. Wala naman, hindi naman nakakapagsalita dahil sa mas maraming gustong sabihin yung senador o congressman. Nangumbida ng bisita tapos ayaw pagsalitain yung bisita. Ayun po yung ginagawa na iba.
Imagine niyo po yung laki ng ginagastos dyan. O ngayon, punta tayo dun sa Chacha. Then, laki-laki ng ginagastos dyan. Effort, time, money, etc. Tapos, magbababag lang kayo, tapos ang dulo nito, wala namang kahihinatnan. Ano ibig sabihin nun? Nag-aaksailan tayo ng kwarta ng bayan. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Na-imagine nyo po ba yung mga nananawagan na, Mr. President, makialam ka na dyan, ikaw na Pag nagsalita ang Pangulo tapos hindi sinunod, ano magiging itsura ng Pangulo? Higi nga. Alam nyo no, sa titigas ng ulo nitong mga ito, kanya-kanyang personal vested interest yung mga yan. Sino ba naman ang papayag? Halimbawa, ang sinabi ng Pangulo, wag na kayong mag-away ha. Wag na kayong mag-away, mag-asundo na kayo. Ituloy nyo na yung Chacha na yan. Chacha na yan. Ituloy, kung gano'n ang sabihin ng Pangulo, sigurado meron hindi susunod. O kuya, sa kabilang banda naman, sige, wag na kayong mag-away ha. Wag na kayong mag-chacha. O siyempre, sasabihin, hindi kami susunod, tutuloy namin. Just imagine, how will the president look like kung magsasalita siya, tapos hindi naman siya susundin. Madali pong sabihin, makialam ka na dyan, utusan mo yan, tapos hindi ka sinunod. Anong magiging mukha mo sa taong bayan? Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baja. Ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Mabuti na lang kamo at meron tayong ilang magandang balita. Itong magandang balita na to, sigurado ang tingin ng iba dito, masamang balita eh. Ano po yung magandang balita na sinasabi ko? Inanunsyo po ng Philippine Statistics Authority na bumaba sa 2.8% ang inflation rate ng bansa. Normally, palakpakan dyan eh. Palakpakan. Pero ang sasalubong sigurado ng ating mga kababayan dyan, hindi nakakain yan. Pwede ba ipambili ng bigas yung 2.8% na yan? Wala yan, di namin nararamdaman yan. Wala yan, wala. Pero doon muna tayo sa fact. Fact. Ang sabi po ng PSA ay ito pong 2.8% na ito na inflation rate noong January ay mas mababa kaysa sa naitalang mahigit 7% na inflation rate noong January 2023. Bumagsak talaga na. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin bumaba yung presyo. Baka hindi nyo naintindihan yung inflation ha. Hindi ibig sabihin ito na 2.8% bumaba ang presyo. Hindi po. Bumaga lang yung pagtaas ng presyo. Nakuha nyo po ba? Bumaga lang ang pagtaas ng presyo sa 2.8%. Pero magandang economic indicator po yan, mga kababayan. Kasi, ang ibig sabihin po niyan, hindi naglulundagan lahat ang presyo. Kaya nga inamin din ng PSA May mga produkto na bumaba ang presyo, isda, yung gulay at iba pang agricultural products. Pero lumundag po ang presyo ng bigas. Nahatak dapat mas mababa pa sa 2.8% yan Nahatak po ng bigas. Ang bigas po ay pumalo sa 22.6% ang antas ng inflation, yung rice inflation. Kaya malaking problema talaga natin ang bigas. Ang masaya lang naman sa pagtaas ng presyo ng rice alam niyo kung sino? Ang mga magsasaka. Kasi tumaas yung kita ng magsasaka. Paano mo naman mapapababa yung presyo ng bigas kung mataas yung presyo ng palay? Hindi mo naman siguro mahirap isipin yun, Para bang may alaga kang baboy, gumastos ka ng malaki. Tapos ibebenta mo ng palugi. Ganun ba yun? Hindi ganun yun. Binili mo ng 23 to 28 pesos ang palay, kokonohin pa yan, magiging darak pa yung iba, magiging ipa pa yung iba, magiging binlid pa yung iba. Ang matitirang bigas, 65% lang.
Paano mo naman mabebentang mura yung bigas, di ba? So, ibig sabihin, talagang it's a no-brainer, napapa-English tuloy ako, it's a no-brainer na tataas po ang presyo ng bigas pag mataas ang presyo ng palay. Tama? Mali na naman ako. Sige, mali na naman ako. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Good morning po sa mga e-trike driver natin, sa mga tricycle driver po natin. Huhulihin na po kayo. Kaya mission impossible na kapag dumaan pa kayo sa mga national roads. Huhulihin na kayo. Hindi naman bawal na bawal, ha. Bawal bumabad. Ayun. Bawal bumabad ang mga tricycle, mga e-trike sa mga national roads. Pero kung dadaan ka saglit para pumunta ka sa kabilang kalye, hindi bawal yon. Kung tatawid ka, hindi bawal yon. Ang bawal, yung bababad ka dyan. Ang dami na po kasing aksidente dyan. Nanghuhuli ang LTO, abangan po nyo mamaya. At binabati rin po natin ang ating mga guro, mga teachers. Magandang morning! Oras po natin 6:17 ng umaga. Achi, ahya, Mr. Jalamtang Lakyam Chapchit Hun 6:17 ACS Balita. Susunod na. By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Araw po ngayon ng Miyerkules, 7 ng Pebrero 2024. Sa ulo ng ating ACS Balita, koleksyon ng Bureau of Customs noong Enero lumagpas sa target. Kita ng mamasapano rice farmers dumoble sa ilalim ng bagong Pilipinas. Presyo ng bilihin pinakalma ng Pangulong Marcos sa 2.8% noong Enero 2024. Pirit ni Duterte na One Mindanao hindi tinalakay ng Pangulo sa ginanap na sectoral meeting. Plebisito ng Chacha ay minungkahing isabay sa 2025 elections. At death toll sa baha at landslide sa Davao Region sumipa na sa 21. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baja, ito si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Unahin muna natin ang ACS Good News. Lumagpas po sa target ang nakolekta ng Enero ng Bureau of Customs. Sa report na ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio, nakakolekto ito ng 73.329 billion sa unang buwan ng taon, lagpas ng 2.16% o 1.55 billion sa itinakdang target ng kawanihan. Ang magandang performance at pagtaas ng koleksyon ng customs noong Enero ay iniugnay sa mas magandang sistema nito sa pagtukoy ng halaga ng imported na produkto, pinaigting na border protection at tangible trade facilitation initiatives o konkretong pagsisikap sa pagpapadali sa kalakalan. Umaasa si Customs Commissioner Bienvenido Rubio na magpapatuloy ang magandang koleksyon ng customs sa nalalabing mga buwan ng 2024. Sa isa pa natin, ACS Good News. doble na ngayon ang kinikita ng mga magsasaka sa mamasapano sa Maguindanao del Sur. Sa ilalim ng bagong Pilipinas program ng Pangulong Marcos, dahil dito musbong ang pag-asa nila na maging rice producing area
ang bayan mula sa pagiging war zone. Oo nga, ano? Ito nga palang mamasapan, no? Yung sa SAF, ano? SAF 44. Isip-isipin mo, yun ang natatandaan natin sa mamasapan, no? Ngayon pala, happy ang mga farmers doon. Ayon kay Member of Parliament Suharto Ambulodto ng Bangsamoro Transition Authority, na ibebenta ng rice farmers ang kanilang ani ng mahigit 22 pesos kada kilo mula sa dating 13 pesos lamang. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos na itala ng Pilipinas ang pinakamalaking ani nito na 20.06 metric tons ng palay noong isang taon. Una nang nagpahayag ng suporta ang BTA at ang Moro National Liberation Front kay Pangulong Marcos at sa kanyang bagong Pilipinas campaign para sa pagkakaisa at pagbabago. Nanindigan naman si Bangsamoro Government Chief Minister Ahud Ibrahim sa pagsunod sa matapat na implementasyon ng mga probisyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro tungo sa karapatan sa self-determination. Congratulations sa ating mga magsasaka dyan sa Mamasapano at salamat din sa Philippine Army na sumasama ngayon at tumutulong sa pagsasaka ng ating mga kababayan doon. Isip-isipin mo, dati-dati baril ang hawak nitong mga ito. Ngayon malamang piko, ano? Piko o kaya araro. Di ba? Ganun sana. Imbis na kayo magkasakitan diyan, ang ginawa ng ating mga sundalo at ng mga farmers doon ay nagtutulong para pamungahin ang lupa ng Mamasapano. Ito pa isa. ACS Good News. Umagal sa 2.8% ang inflation sa bansa noong isang buwan. Ayon kay PSA at Undersecretary at National Statistician Dennis Mapa, ito na ang pinakamababang inflation simula nang naitala ang 2.3% noong October 2020. Itinulak niya ito ng bumagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages noong Enero na nasa 3.5% mula sa dating 5.4%. Umalma rin sa 3.3% ang food inflation, ngunit lumundag sa 22.6% ang inflation sa bigas. Ito talaga problema natin, bigas. Sana magawan ito ng paraan. Ituloy-tuloy na natin ang ating good news. Happy anniversary pala ngayon sa Department of Transportation, DOTR. Wala ba tayong tatanggalin dyan? Yun na iregalo nyo sa amin. Tanggalin nyo na yung isang malikotang kamay dyan. Tanggalin nyo na. Secretary Jimmy Bautista, yun na iregalo mo sa amin, Secretary. Pero hindi lang doon ang hinihiling namin. Meron ba yung libre dyan? Meron daw, sabi ni Christian. Libreng sakay pala ang LRT2 para sa anniversary ng DOTR. IH8 Christian Manyo. Coming Christian! Anthony, ito pang ang good news para sa ilang commuter at sumasakay ng tren dahil may libreng sakay sa linya ng LRT2 ngayong araw ng Miyerkules, Pebrero 7 sa anunsyo ng LRTA o Light Rail Transit Authority. Ito ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-125 anibersaryo ng Department of Transportation. Ang libreng sakay sa LRT2 ay aarangkada ng rush hour simula alas 7 hanggang alas 9 ngayong umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ang LRT2 ay may biyaheng Antipolo sa Rizal hanggang sa Recto sa lungsod ng Maynila. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Christian, ulitin lang natin may oras ha. Kapakadyan na Anthony, ang oras ay ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 9 at alas 5 mamayang hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ayun, sana matandaan niya. Paano kung nakapila na doon? Nakapila na ng mga 9 o'clock pero inabot ng 9:05. Usually naman yan dahil bukas yung gate nung pinapayagan naman. Pinapayagan lalo naman. Na kung tanaw mo na. Sana naman ganun. Thank you, Christian. Back to you, Anthony. ACS Balita. Puro tayo good news Kinakabahan tuloy ako Kinakabahan tuloy ako pagka puro good news. Abangan po ninyo ang mga bad news sa pagbabalik ng ACS Balita. Oras po natin, 6:30 na ng umaga.
Makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today mga kumbatsero? Tama, today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumitmantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. At sa atin namang bad news. Nakaranas po ng pagbaba ng antas ng tubig ang lahat ng mga dam sa Luzon habang unti-unti nang nararanasan ng bansa ang epekto ng El Nino at easterlies. Ayon sa Hydrometeorology Division ng Pag-asa, 8 sa 9 na dam sa Luzon ang patuloy na nakakaranas ng pagbaba ng level ng tubig, kabilang ang Angat Dam, Ipo Dam at La Mesa Dam. O magtipid-tipid tayo ng tubig ha. Huwag na munang maliligo, paring Ray. Punas muna. Sumipa na sa 21 ang death toll sa malawakang pagbaha at landslide sa Davao Region. Epekto ng trough ng low pressure area. Ayon sa PDRRMO, 13 sa nasawi ay mula sa Davao de Oro, habang 8 ay sa Davao del Norte. 6:37 ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agriing kayon, gising na. Hindi pinatulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumalas sa ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos Jr., hindi pinag-usapan sa sectoral meeting ang hirit na Mindanao secession at wala rin direktiba ang Pangulo tungkol dito. Hindi rin suportado ni Senador Bato de la Rosa ang panukala ng kanyang kaalyado na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi nagustuhan ni De La Rosa ang ideya ng kanyang bossing na baka kailanganin niya na ng visa para lamang mabisita ang mga apo na nasa Batangas kapag mahiwalay na ang Mindanao. Pambira. Maganda rin naman yung sagot na yun ni Senator Bato, ano? Minungkahi ni Senador Sani Angara na isabay sa 2025 midterm elections ang plebisito para sa pag-amyenda ng saligang batas. Ipinunto ni Angara na magastos ang pagdaraos ng plebisito na aabot ng bilyon-bilyong piso, kaya makabubuting isabay ito sa paparating na eleksyon. Maganda tong naisip ni Senator Sani Angara na to. Bagamat sabi nga nila baka nauuna yung kareta bago yung kabayo, no? Kasi yung pasensya na kayo, hindi naman sa masyado na ako nagiging cynical, pessimistic dito sa usapan na to. Ako tingin ko walang mangyayari. Sige, tuloy nyo lang yan. Malalaki na kayo. Samantala, humirit ng dialogo si Senator Jinggoy Estrada sa pagitan ng mga lider ng Senado at Kamara sa gitna ng word war ng mga ito. Ayon kay Estrada, handa siyang mamagitan para matuldukan ang patot sa dahan ng dalawang kapulungan. Alas 6:39 na ng umaga, makibalita nga tayo sa presyuhan ng bilihin. ACS Balita. Good news pala to. Yung daw pong presyo ng bigas dyan sa may trabaho market, bumaba. Yung ibang bilihin, kumusta naman? Alamin natin ang balita mula kay Tito Boy. RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Actually, ang bumaba ay ang imported. Ang imported ang bumaba dito sa mga presyo ng bigas sa trabaho market. At pinakamababa nila yung 53 ang pinakamataas
ay nasa 65. At Anthony, katabi ko si Wilson Santiago, bababa daw yung ngayon ay ano lang mababa ang presyo, Wilson? Yan po imported natin, yung mga nanggagaling ng ibang bansa, mas mura kaysa dun sa mga local rice na galing ng probinsya. Tapos yung pinakamataas mo, magkano ang presyo? Saka yun po, yung pinakamataas natin, 75 ang per kilo at 65 per kilo. Ang medyo pabababa lang ng konti, yung imported. Opo, yung mga nanggagaling ng ibang bansa. Pero yung local rice, hindi po nagbabago yung presyo, mataas pa rin. Bakit mataas pa rin? Maaaring konti yung supply na nanggagaling sa mga probinsya at yung ani, nag-uumpisa pa lang. Nag-uumpisa pa lang yung ani, kaya yung palay ngayon, mataas ang presyo. Kaya pag giniling, mataas din yung bigas. Ayun. At yan, actually, Teka muna, yung 53 na yung pinakamababa, ano itsura nung 53 pesos? Ordinary po yan, galing ng ibang bansa, yung mga imported. Hindi, ano itsura niyan? Yung well-milled rice? Medyo durog po siya, maliliit yung grain niya. Ha? Durog pa yun? Maliliit yung grain. Oo, ordinary po yan. Ito yung regular milled rice, parang gano'n, ano? Oo, parang ganun siya, ordinary, regular milled rice. Maliliit yung grain, medyo durog. Oo, paano? Malaki ba ang patong nyo dyan? Hindi po kami pwedeng magpatong ng mataas yan. Gawa ng maraming dumadaing, maraming nahihirapan dun sa pagbili ng bigas kasi sobrang taas ng presyo. Oo. Partner, tatanungin ko lang kung pwede mong i-disclose sa amin. Kung binebenta mo ng 53 pesos, magkano kuha mo dyan? Ang kuha po namin dito, maliit lang naman po yung tubo namin dito. Alam po ng mga nagtitinda yon. Kaunti lang po para lang maibenta namin ng mabilis at makatulong din kami dun sa mga mamimili. Kasi marami nang dumadaing dun sa sobrang taas ng presyo ng bigas dahil halos hindi na raw po nila kayang bilhin. Pwede ka nang maging congressman sumagot Hindi. Magkano nga? Kaya pala. Pwede bang tumakbo ka ng governor sa Nueva Ecija at maging maayos naman yung ating lalawigan? Apo, baka gusto nyo itanong kung bakit yung presyo ng bigas ay patuloy na tumataas. Wag na muna, sinabi mo na kanina. Magkano yung hango mo dyan sa mga supplier sa nagbibiyahe? Ano po? Magkano hango ninyo? Ngayon po kasi, nag-uumpisa pa lang yung ani. Ang presyo ng palay ngayon, yung sariwa. Hindi. Partner, Wilson, ang tinatanong ko, yung binanggit mo kasi 53. Imported yung 53. Apa. Siyempre, may nagdidili. Ang nakukuha namin, puhunan niya. Oo, puhunan. Isa ngayon po, nakukuha namin ng 2,450 bawat sako. 2,450? 50. 2,450. Ito yung 50 kilos? 53. Bali na nagiging puhunan is 49. 49, ayun. So apat na, ayos lang naman. Hindi mo ba kayang babaan ng mga 52 yan, pare ko? Mawawala na po yung tubo namin kasi malaki po yung gastos namin sa mga nilalabas sa mga pwesto. Gawa ng may renta dyan. May renta. Saka sweldo ng tao. Tama, may kargador ka dyan. Yung kuryente pa din binabayaran dito. Baka nga po doon sa 3 piso tubo, piso na lang napupunta sa amin. Tama. Alam mo, Wilson, palagay ko, pwede kang maging DTI secretary. magaling to. Lagi ko kayo napapakinggan, boss. Sa mga news nyo. Kaya bilib ako sa inyo. Isa ako sa mga umahanga sa inyo. Dahil kayo diretsuhan kapag nagsalita. Hindi. Ako'y natutuwa lang dahil sa naiintindihan mo yung economics. Yun ang importante. Dapat pati yung mga nanonood sa atin, minsan kasi akala nila ay ganun lang kadali yun. Halimbawa, kinuha mo hinango mo ng, yung puhunan mo, 49 pesos. Sasabihin ng iba dyan, yung hindi nakakaintindi. Hindi, dapat 49 mo din binenta sa amin yan. Di ba? May mga ganun kasi Hindi nila naiintindihan na ikaw naman naghahanap buhay, hindi para malugi. Naghahanap buhay ka para kahit paano mabuhay ka, di ba? Opo. Ayos, partner. Basta walang overpricing, ha?
Wala naman po. Maganda Ayos. po sana kung bababa yung bigas. Kaya lang, malabo po mangyari na bumaba pa yung bigas. Gawa ng lumolobo po yung populasyon natin. Tinan mo na. Yan ang At katunayan. pumili po yung mga sakahan ngayon sa Nueva Ecija. Kasi ginagawa ng mga subdivision yung mga palayan doon. Wala na tayong lumiliit yung taniman ng palay. Sa totoo lang po. Ito si Wilson. Wilson Santiago, para sa Kongreso. Mabuhay ka, partner. Ayos. Salamat po, boss. Thank you, Wilson. Thank you. Ayan, ganun sana. Santiago dito sa trabaho market. Bukod sa bigas, ay pinuntahan ko rin yung mga presyo ng galonggong. Ang presyo ng galonggong dito, 220 pesos. Ang tilapia, 160. Sa Batangas, kung galing ng Pampanga, 140. Ang bangos 200. Bagutan, Bulacan, 180. Yung suhay, nasa 500. Ito, 140. Ang baboy, 235 yung laman. Ang batok, 200. Ang malaki man, 170 pesos. Bumaba kahapon kasi ay nasa 180 pesos ang kada kilo. Wala sa trabaho market para sa kauna-una sa Pilipinas ni CRH. Ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabagta. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you so much, RH29 Boy Gonzales. Kasap ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Sa pangalan ni Jerry Baha, ACS Balita. Asek Vigor Mendoza, susunod na. Oras po natin, Engineer Johnny Nanggel. Aba, tinan mo nga naman, 1 minuto na lang, 12 minutes na lang bago mag-alas 7 na umaga. Ibig sabihin, 6:47. Katotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Kumusta? Darating pala sina Ate Loli at Tito Fred. Tito Fred, magandang morning kay Manager Alice Coronel ng BDO Cabanatuan. Lagi daw nakatutok sa atin. Thank you. Kapitan Ido at Judge 13. Magandang morning. Experience nyo na po ba na halimbawa bumabiyahe kayo sa Maharlika Road sa MacArthur Highway. Gustong-gusto mong mag-overtake, yung tricycle na sinusundan mo, pasipol-sipol pa dun sa gitna. Okay na sana dumaan pwede naman tumabi Hindi, bubusinahan mo, lilingunan ka pa, gaganunin ka pa. Buti hindi ko nailabas yung daliri ko. Mumurahin ka pa. Talaga naman, at ilang aksidente na ang nangyari sa mga national highway. Pasensya na kayo hindi natin sinisisi ang lahat sa tricycle. Pero ang point lang, talagang hindi dapat tumitira sa national highway o umi-standby o kaya naman ay bumababad sa national highway ang mga tricycle. Sige nga, baka akala nyo kapritsyo lang natin to. Kausapin nga natin ang isang batikang abogado na siya ring hepe ng ating Land Transportation Office, si Assistant Secretary Vigor Mendoza. Asek Mendoza, magandang morning. Si Katunying po ito. Opo, kumusta po kayo? Ayos naman po. Happy anniversary din po pala sa DOTR. Hindi ba ang DOTR? Sa ilalim niya yung LTO. Kumusta naman po yung mga lisensya natin? May lisensya pa ho ba? Plaka po, yung plaka. Ganun po. Pambirang pati hindi na naayos yan, sige po, maraming salamat po. Wala ba? Hindi ba? Pambira. Sino ba kausap ko? Si Iban lang yata, sagot na sagot sa tanong. Pambira pati sandali lang. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baja. Ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Andito na. Totoo na. Promise. Andito na si Asek Vigor Mendoza.
Asik Mendoza, magandang morning. Si Katunying po ito. Katunying, magandang morning sa'yo. Happy anniversary po sa DOTR, ha? Opo, thank you po, Katunying. Ano ba, wala ba tayo dyan? Wala ba tayong chibugan man lang dyan? Oh? Papadala ako sa'yo, Katunying. Monday pa. Wala lang kita. Kung matira, padala kita. Biro lang po. Okay, kanina po ay nababanggit actually hindi lang kanina, sa iba pang mga balitaan, yung tungkol po sa pagbabawal sa mga tricycle sa mga national highway. May batas ho ba talagang nagbabawal doon? Opo, meron ho dinabas ang DILG, no? 2020 pa yata yun, no? Talagang pinagabawal ang tricycle sa major thoroughfares. Opo. Pag sinabi pong major thoroughfares, mga halimbawa yung Commonwealth Avenue, ayun, ganun ano. Opo, ito kadalasan po to, national roads ang pagbabawal, mga kalye po na ginawa ng ating national government. Opo, bakit po? Hindi ba kawawa naman yung ating mga tricycle driver na hindi makadadaan sa mga national roads? O kasi yung accident rate po, Katunying, ever since pag tricycle po ang dumadaan po dyan, mabibilis sa sasakyan at malalaking sasakyan po ang dumadaan dyan, truck, bus, kasama na po dyan, no? Tapos kasama mo ng tricycle sa harapan mo, medyo una traffic at tinatamaan, tapos yung road safety ang pinaka-importante, no? So minabuti po ng DILG even at that time, no? At yun ang pinapatupad natin ngayon na yung mga tricycle wag po sa major thoroughfares. I can understand sa probinsya baka magka-problema sa implementasyon dahil nga minsan isang kalye lang ang dinadaanan ng wala ang secondary road, so unlike Metro Manila, no? So yun po medyo meron po sa gilid na sinasabi dapat sa gilid lang po sila, no? You know, that is monitored by the local government. Minsan wala na ho sa gilid nasa gitna ng tricycle, kaya nagkakaproblema. Kinukwento ko nga kanina, Asik, ilang pagkakataon na takbuhan ng sasakyan. Ang bilis, lalo sa mga biyaheng papuntang Nueva Ecija, Bulacan na ganyan, ano? Yung mga tricycle, nandun pa sa gitna. Pagka overtake ka, hindi ka makalampas sa kanila, tapos pagka nabusinahan mo, ay nako, madadali ka pa ng middle finger. Mamumura ka pa na kaya nga tapos tama kayo yung mga aksidente na nangyayari sa kalsada. Sabi nyo may mga lugar na talagang wala namang ibang dadaanan. Yung po bang parang shoulder sa outermost lane, hindi ba pwedeng yun ang ipagamit kung wala talagang ibang dadaanan? Yung po ang kadalasan na ang panukala ng mga local ordinances, no, yung eksakto po, yung shoulder ng outermost lane, dapat doon lang po sila. Sino po ang nanghuhuli kung meron mang lalabag doon sa panuntunan na yun na nilabas ng DILG? Yan din kasama po LTO sa panghuhuli po dyan, no? Pero siyempre sa lawak ng lugar, hindi ang talagang parang first responder po dyan, mga LGUs po. Opo. Okay, yan po yung traditional tricycle na tinutukoy natin. Ngayon po ang usong-uso, yung tinatawag na e-trike. Opo. Kasama po ba yon? Opo, kasama na po yan, no? Pinagbabawal din po yan sa mga major thoroughfares na po yan. May ilalabas po ayoko lang paunahan ng ating national government, pero may ilalabas po ng bagong panukala dyan sa mga e-trikes, mga e-scooters, yung mga ganun po, no? Sabihin nyo na sa amin. Andiyan na. Clue. Ikaw maginig sa radar na ganyan. Hindi ba ko sa'yo? Bago pa mahanap ng iba, mahanap mo yun. Opo. Yung po bang e-trike, nire-rehistro sa LTO? Sa ngayon po, yung mga tumatakbo po ng below 25 kilometers per hour, hindi po kailangan i-rehistro sa LTO. Pero pati yun, pinag-aaralan na po natin kasi kaya na Metro Manila, hindi ka naman makakatakbo minsan ng more than 25 kilometers per hour. No? Tapos yung mga nagmamaneho nito, kailangan ma-regulate na rin. Kasi minsan bata pa, ganun, may electric scooter, nandun sa daan. No? So pinag-aaralan na po yung safety issues nito. Kahapon lang kausap namin yung Electric Vehicle Association of the Philippines para sama kong gumawa ng bagong panukala, no, para napuputol yung linya ni Asik. Asik?
Asek, medyo umikot lang kayo ng kaunti. Umikot lang po kayo ng kaunti. Humarap kayo sa East Avenue. Ayan, opo. Nawawala signal. Opo, okay. Yung pong yung pala yung e-trike palibasa ay ang usapan pala doon pag hindi lalampas ng 25 kph ang speed. Hindi required na ma-register. So lahat ng nakikita ko diyan sa kalsada, halimbawa dito sa Macapagal Boulevard, ang daming e-trike dito, sir ha. Ang dami. May terminal na ng e-trike diyan eh. Marami na po marami na, kaya we are taking a review of all these policies again. Interagency po yan para magkaroon ng bagong panukala. Opo. Paano yung driver? So, hindi required ang lisensya dyan? Hindi nga registered yung... Hindi registered. Hindi sila required na magkaroon po ng lisensya. Kaya lahat po yan, repaso po natin ngayon dahil nga sa road safety issues. Naku, dapat nga ho pala. Isipin nyo yung danger na maaaring kaharapin, hindi lang sila. Isipin mo, matuto ka lang magpaandar ng e-trike, dali-dali naman yan, wala kang lisensya, wala kang kasanayan sa pagmamaneo, wala kang kasanayan sa traffic rules. Tapos nandiyan ka sa national road, ay pambihirang patis. Patay tayo dyan, buti pala't napag-usapan natin yan, Asek. E-trike, e-bike, e-scooter, kasi biglang rumami po to Opo. Kaya tinitingnan namin anong best regulatory policy na hindi naman makakasakal sa industriya ng electric vehicles sa Pilipinas. Oo. But of course, ang number one consideration po natin ay safety ng lahat. Road safety lang po talaga. Opo. Sige po, hintayin po namin na makapaglabas po. Ano po ito? Hindi naman kailangan ng bagong batas yan. Administrative issuance lang, ano? Opo. Administrative issuance po to. Opo. Kailan po ba yan natin naasahan na Asek? Sana ko itong buwan na to kasi talagang marami talaga ang concerns tungkol dyan sa mga e-trikes, e-bikes, saka e-scooters natin, huwag na natin hintayin na magkaroon ng aksidente tapos tumpa tayo magmamadali. Yes, sir. Okay. Dalawang bagay na lang. Kumusta na po ang update natin? Ano na po update natin sa lisensya? Alam nyo, hirap na magsalita ng tapos kasi binamalas minsan, Pero barring any delays now, itong buwan na to, baka ma-finalize na po natin yung agency to agency, Yung ating mga printing offices ng gobyerno, nagsabit na po sila ng kanilang mga quotations, proposals. So, pinorward na po namin to sa aming mother agency para mapag-aralan ng gusto. At hopefully within this month, Katunying, I'm sure malalaman mo yan magkapirmahan na ko dyan. Opo, so meron na, sa wakas, magkakaroon na tayo ng lisensya. Pero yung po mga nagre-renew ng lisensya ngayon dahil umabot na sa kanilang expiration ng lisensya, ini-entertain pa ho ba ng LTO o extended na rin po yung, halimbawa, ako nag-birthday ako nung nakaraang buwan, expired na yung lisensya ko. Hindi niyo ba ako uuobligahing mag-renew ng lisensya? Hindi pa, automatic extension po yan hanggang April 4, 2024. Yes. Pero meron mga tao na pumupunta na sa amin, nagbabayad na po, para paghanda na po lisensya, hindi na sila kailangan magbayad ulit. Ayun. Pero automatic po yan. No need to do anything. Automatic extended po yan. Hanggang April 2024 po. 2024. Opo. Sana naman by that time meron talaga akong lisensya pag nag-renew ako, Asek, ha? We are talagang ginagawa ko natin sa utos ni Secretary Bautista, double time talaga to. Tutok na tutok po tayo dito. Opo. Last na lang. Yung pong hinahanap na Bugatti ba tawag doon? Bugatti? Yung mamahaling sasakyan, napakamahal pala ng busit na sasakyan na yan. Iklo. Oo. Ang customs daw, Asek, nag-o-offer ng reward sa mga makakita niyan. Pwede ba? Hati tayo? Baka nandiyan na, baka naman alam nyo na sabihan nyo na kami, biro lang po sa mga nakikinig, kaibigan kasi natin si Asek. Asek, paano po na-rehistro yun? Wala bang unang-una, registered ba talaga? Hindi po natin alam, pero subject of an investigation ngayon yan, talagang na-rehistro ba at kung saan na-rehistro. Kasi
minsan dahil online system na po tayo, kadalasan sa ibang probinsya, dumating na Maynila pero ang rehistro dyan sa probinsya, no? For whatever reason. Pero yan po ang aming iniimbestigahan po ngayon. Oo. Pwede po bang marehistro, just for our information, pwede po bang marehistro ang isang imported na sasakyan na wala pong katunayan ng binayarang mga buwis? Wala po, hindi po pwede yan. Kailangan may customs clearance po yan. Kung hindi po dyan marirehistro sa LTO po yan. Opo. In other words, kung ang sinasabi ng Bureau of Customs hindi ito nagbayad ng buwis, hindi ito dapat irehistro ng LTO. Kung narehistro nga ito, ano po ang gagawin ninyo dun sa tao nyo nagrehistro? Ay bibitayin po natin. Bibitayin po natin kasi talagang investigahan natin na anybody in conspiracy with these people, talagang kakasuhan natin. Tatanggalin kagad natin sa serbisyo. Yan po ay ating minomonitor ng husto talaga yan. Opo, aasahan po namin sana within the day ay meron po kayong result. Pag meron findings. Alam ko kagad sa iyo, Katunying. Yes sir, maraming salamat po Asek Vigor Mendoza ng LTO. Magandang umaga po. Thank you po Katunying, thank you. Katunying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Kero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ay, magandang morning kay Kuya Els Bartolome. May experience nyo rin pala sa tricycle Ay, Jerome Tang. Isip-isipin po nyo yan mga kababayan Yung mga motorcycle riders, siyempre, nire-require nating malisensyahan yung mga yan. Yung pong mga motorsiklo, dapat nakarehistro po yan. Pero just imagine, ito palang mga e-trike na to, hindi nire-rehistro, mga kababayan. Hindi nire-rehistro at hindi required na maglisensya ang mga nagmamaneho nito. Kasi nga, hindi nakarehistro. It doesn't make sense naman na yung sinasakay mo hindi nakarehistro, ikaw i-require na maglisensya. Pero kapareho din po ng mga ordinaryong mga motorista, ang kanila dapat pananagutan sa kalsada. Isip-isipin po ninyo kung magmamaneho ka sa National Highway. National Highway talaga, totoo po ito. Nasa National Highway ka tapos ay hindi mo alam yung traffic rules dahil wala kang lisensya basically. Wala kang kaalaman do sa traffic rules. Ang totoo kahit nga may lisensya hindi alam yung traffic rules lalo na sila. Dapat lang na magkaroon ng panuntunan dyan. At tama ka, General Diaz hindi naman ipinatutupad ang mga batas tungkol sa tricycle sa mga national highways. Ilang aksidente na po, nagbibilang na lang tayo ng patay. Pagkatapos nating bilangin yung patay, tapos na. Wala na. Ay, nako. Magandang umaga kay RD Ronald Tan. RD, kumusta na? Kumusta na mga bagnet dyan sa Ilocos? At magandang umaga rin kay Governor Helen Tan ng lalawigan ng Quezon. Ernie Kaok, kumusta ba yung mga programa nating tungkol sa trend dyan? Maganda itong Mother, may binabasang item si UL kanina tungkol sa isang reklamo ba ni Senator Raffy Tulfo? May reklamo tungkol sa mga telco, sa mga gumagawa ng mga kable, mga telco, mga public utilities na nagiging cost ng mga aksidente. Tama yun, Senator Tulfo. Punahin po ninyo yan. At tawagan nyo ng pansin ang mga kinauukulang government agencies yan kasi nagiging sanhi din po talaga ng mga aksidente ang ganitong klase ng mga projects yung bang bubungkalin yung kalsada, kaayos ng kalsada bubungkalin, magre-repiping daw o ano man,
Pagkatapos mag-repiping, ibabalik yung tatabunan lang ng konti, ayun, yari na. Hindi naman maibabalik dun sa dati. Kaya kailangan talaga maging mahigpit ang gobyerno dito sa pagpapatupad ng mga rules sa ganitong klase ng mga pagawain. Kawawa pag na-aksidente ka dyan, sino mananagot? Hindi na yung mananagot Dapat nga sana walang aksidente kung maayos ang pagkakagawa. Kaya idol talaga natin si Senator Raffy Tulfo Lahat alam niya. Lahat ay tama yun Bilang isang senador ng bayan, dapat alam niya yun. Kaya lang, ang narinig ko lang doon sa report na binasa ni Yuel kanina, iimbestigahan ng Senado. Naku po, sabi ko mag-iimbestiga na naman ang Senado. Okay naman tawagan siguro ng pansin, sulatan yung mga government agencies na yan, ipatupad nyo, may batas dyan, di ba? Ang ganda naman pero yung mag-iimbestiga na naman, naku po, patay tayo. Kinakabahan na akong pag nag-iimbestiga ang Senado at hindi lang ang Senado, for that matter, pati ang House of Representatives. Pag mag-iimbestiga, kakabahan ka na. Bakit ako kinakabahan? Baka meron na namang malapastangan dun sa hearing. Kahapon lang Nakita mo ba yun, Mother, Yuel? Yung ginawa ni Senator Raffy Tulfo kay Secretary Galvez. Di ba? Meron ba tayong video nun? Panoorin nga natin yung video nun. Sige nga. Ano yun? Nasa 7 o'clock na. Hindi, ngayon. Dinidiscuss ko na nga ngayon. Palabas nga natin yan, Yuel. Pakita nga natin yung pinadala ko sa iyo kahapon. Baka pwedeng makita lang natin kung hindi, yung palang ginawa mo. Nandito na ba? Ready na ba tayo dyan? Kasi meron pong isang secretary, dati pong Armed Forces Chief of Staff, kumbaga sumagot siya kay Senator Tulfo ng buong paggalang. Kasi meron pong pinag-uusapan Ang pinag-uusapan ay tungkol po sa pag-decommission ng mga MNLF papunta sa yung bang mga nagsusuko ng kanilang mga armas sa pamahalaan at yun pinapalitan ng kaukulang halaga ng gobyerno. In fairness naman kay Senator Raffy Tulfo, nakita niya bakit ganito kadami yung binayaran ng gobyerno, ang armas na isinuko ay ganito lang. Wala pa. Eto po, panoorin na po ninyo para hindi na po ako ang magpaliwanag. Your Honor, I could say that, proudly say that there is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao diyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Pag nagsabi ka ikaw ay combatant, di ba combatant meaning meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000. Your Honor, the categories of the firearms is not only individual firearms. We have also cruiser weapons. That cruiser weapons, meron po yung mga 5 o 6 po yung tao na... Then sana magmamatch pa rin. Isama mo na yung machine gun, isama mo cruiser weapon, kung ano pa mga weapon, kasama na dapat din. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka, I don't care. I'm talking on behalf of the taong bayan. Kasi nga, sir, very clear ng discrepancy dahil kung hindi po talaga, kung wala po talagang korupsyon dito, sana nagmamatch tong numbers. Hindi po nagmamatch At saka isa pa, dapat nag-imbestiga na kayo dati pa. Pinaliwanag nyo sa amin yung discrepancy. Ano nangyari? Yun lang po yun Your Honors, kasi we're talking of hundreds of thousands, may mga allegation pa nga, hindi nga natanggap daw yung pera. Your Honor, we are there. We are validating all. Then prove to us na walang korupsyon. Then sabihin nyo sa amin bakit ganito kalaking discrepancy. Pag napaliwanag mo ng maayos, then babawiin kung sinabi ko rito.
Your Honor, Mag-apologize pa ako sa iyo. Pero unless hindi mo ba ipaliwanag, then I'll stand by what I said, may corruption. Your Honor, the commissioning body is an international body that really facilitated the decommissioning. International bodies facilitating, pero sino nag-release ng pera? Tayo, Pilipino. DSWD nag-release ng Yes, pera. but, To the recommendation of the body, kung ano may body sinasabi niyo. Actually, the body will not say that the individual is already validated. Considering that international body is those are experts from. I know, sir, but the only. Okay na. Alam naman natin na sabi nga ni Senator Raffy Tulfo para sa taong bayan yan eh. Para sa taong, kinakatawan niya ang taong bayan eh. Tama naman, kaya nga siya senador ng bayan. Ang problema, alam niyo po, Senator, sana tinatawagan po namin kayo eh. Gusto po namin kayo makausap at sana ay marunong din siyang tumanggap ng mga pagpuna, no? Kung paano siya namumuna ng kapwa niya. Ito po, Senator, alam niyo ang problema ng, hindi lang po kayo, Senator, pati iba pa. Kabilis niyong mag-akusa. Napakabilis niyong mag-akusa. Para sabihin mo sa inaakusahan mo ng corruption, napatunayan mo na hindi ka corrupt, ibig sabihin, hindi mo alam ang proseso ng hustisya ng ating bansa. Kailan pa naging sagutin ng inaakusahan na patunayan niyang hindi siya corrupt? Kailan pa? Ako ba na-late na ba ako sa balita? Nagbago na ba? Ang dami naman ninyong abogado. Kailan ba nag-umpisa na-implement na ba yung mindset ninyo na ang dapat magpatunay na siya ay walang kasalanan ay yung inaakusahan yung siya ay walang kasalanan? Hindi ba ang burden of proof always lies with the prosecution or the one who is accusing? Kayo yung nag-aakusa tapos sasabihin patunayan mong hindi namali ako. Medyo nalulumbay tayo dito sa nangyayari na to eh. Mabuti na lang at hindi nilamon, hindi pumayag si Secretary Galvez, gentleman and officer at that, na kainin siya ng buhay ni Senator Raffy Tulfo. Hindi naman siya naging bastos eh. Hindi naman siya naging bastos sa pagsagot. Ang sabi lang naman ni Secretary Galvez, hindi siya, kumbaga, ang punto niya don't tell us that we are corrupt. Siyempre, bumabawi ng konti si Senator Raffy Tulfo. Hindi ko ganito yan. Hindi ko sinasabi ikaw corrupt eh. May tao kang corrupt. May corruption dyan. Kasi nga, nakakita siya ng discrepancy. Nung nakakita siya ng discrepancy, he jumped into a conclusion na merong corruption. Okay naman yun, na meron ka maisip na ganun. Pero alam nyo mga kababayan, yun nga ang kaibahan ng ordinaryong tao sa isang mambabatas. Hindi po ba? Kasi we expect a little level of, pasensya na sa termino, baka masaktan kayo, decency. Kasi pagka lahat ng kakausapin nyo dyan, ay pagsasabihan nyo ng parang ganito, paano kung tumiklop yan? Hindi na sumagot. Di ano maririnig ng tao? Totoo na, maghanap ka na ng mga vlogs ngayon eh. Ano ang Secretary Galvez, hindi nakakibo. Ganun na kagad ang mga angulo ng mga vloggers nyo eh. Pagka hindi ka sumagot, ibig sabihin tama si Tulfo, si Senator Raffy Tulfo. Mabuti na lang, this gentleman was able to stand his ground and respond with all humility and respect. Kahit na siguro init na siya doon, baka gusto niya ikasay yung kalibre 55 niya doon, pero palibasa, decente nga, gentleman, sabi niya, don't tell us that we are corrupt. Hindi, patunayan mo na hindi kayo corrupt. Hindi po ganun, Senator. Tanungin niyo po yung mga abogado ninyo. Kahit po hanggang sa Korte Suprema, tingnan niyo po mga jurisprudence ng Korte Suprema. Nagsishift lang ang burden of proof kapag ka ang pinag-uusapan ay
Sagot kayo mga bata. Sagot kayo. Nagsishift lang ang burden of proof kapag ka ang pinag-uusapan ay ano po mga bata? O sige, yung mga estudyante ng law ay i-review ninyo. Nagsishift lang ang burden of proof when the case being discussed is what? Hindi, wag natin, baka... Anyway, meron po kaming isang papapanood sa inyo. Isa pong eksena sa US Congress. Thank you sa nagpadala sa amin nito kasi siguro naririnig nila yung diskurso natin dito. Panoorin po ninyo mga kababayan. Panoorin niyo po ito kung paano po ang kalakaran sa Kongreso ng Amerika. Sige, come in, America! Everything you've got is petrochemical products. What would you do with that? Tell the world. If I had that power in the world, actually I don't need that power, because what I would do is ask you, sir, from Louisiana. I'm giving you the power. You're presenting. To search it's impossible you, sir, with from your Louisiana, to search your heart and understand why the EPA knows that toxic petrochemical facilities are some of the most toxic, polluting facilities in the world and are killing black people throughout Louisiana. Okay, so my first thing... I have never seen members of Congress, Republican or Democrat, disrespect a witness in the way that I have seen them disrespect you today. I do not care what party they are in. I've never seen anything like that. And for the gentleman of Louisiana and the comfort that he felt in yelling at you like that, there's more than one way to get a point across. And frankly, men who treat women like that in public, I fear how they treat them in Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Ang gusto lang nating sabihin dito, mga kababayan, gusto lang nating sabihin, kahit saan pang lugar, kahit saan lupa-lupa ng Pilipinas, pagka meron kang bisita, lalo na't kung kinumbida mo yung bisita mo, treat them with respect. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 24 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng ating mga paunahing balita. Pangulong Marcos at VP Sara hataw ang performance trust rating sa Okta survey. PBBM pinagre-referee sa world war sa pagitan ng Senado at Kongreso. Manila Broadcasting Company nagbagong bihis, may bagong brand name at logo. Abogado na hindi marunong magbayad ng utang at mahilig mag-issue ng talbog na tseke, dinisbar ng Korte Suprema. Pagtuyot mararanasan sa 24 na lugar sa bansa, kabilang ang Metro Manila ngayong buwan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang
Pangunahing balita. 7:26 ng umaga, detalye ng balita sa aming pagbabalik. This time check is brought to you by Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:31 na ng umaga. Nako, mapalad po tayo dahil makakausap po natin ngayong umaga si Uncle Sam. Si Ombudsman Samuel Martires. Uncle Sam, Ombudsman, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang umaga, Katunying. Wala yata si Ka Jerry. Opo, nagpapalamig po. Nagpapalamig po at masyadong mainit ho ang panahon dito sa atin at mainit din ang politika. Opo. Ombudsman, kaya po kami napatawag, gusto lang po naming itanong kung ano po ang inyong gagawing aksyon related to the memorandum na inisyu po ng PMS, si PMS Chief Elaine Masukat, na inuutusan po ang lahat ng mga incumbent presidential appointees na na-appoint bago February 1, 2023, meaning sila po yung na-appoint from June 30 to 2022 to January 31, 2023 na mag-submit daw po ng updated personal data sheet at clearances sa mga opisina ng Civil Service Commission, NBI, Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan. Ano po ang action na gagawin niyo po dito? 30 days lang po kasi ibinibigay niya dito sa mga concerned government officials. Ang tanong ko ay, we have to define first, who are these presidential appointees? Kasama ba dyan yung mga secretaries? Kasama ba dyan yung mga in-appoint na presidente na mga career executive officers? Sino itong mga presidential appointees na sinasabi? Ngayon, hinggil sa tanong mo kung anong mangyayari, we will not give special treatment to those who are applying for clearances na ang dahilan ay itong requirement ng PMS. Ang aming backlog ngayon ay nagballoon to more than 4,000. 4,000? Oh yes, 4,000. Dito lang yan sa central office. Opo. Ang Visayas is nagballoon din sa mga 4,000 ang Visayas. Opo. Dahil sa requirement ng Commission on Audit at Civil Service Commission na kahit nagpapamonetize ng leave credits, kailangan kumuha ng ombudsman clearance. Opo. Okay. So, maliban sa mga nagre-retire, sa mga due for promotion like yung mga sa PNP o sa Armed Forces, dumagdag ito, doon nagballoon kami. Oo. Ngayon, kung dadagdag pa itong sa requirement ng PMS, wala ho akong magagawa. We cannot give them special treatment. Kung anong kalakaran, because as of yesterday, na-monitor ko ang releasing ng clearances na nag-file kahapon yata. Opo. Pinakamaaga yung April 6. April 6. Nako, 3 buwan. Humigit kumulang. Oo. So, maaaring abutin ito yung kaibigan ko sa Office of the Executive Secretary na si Jomar Canlas, ay baka abutin siya ng June, baka makakuha ng clearance. Because as I said, we will not give any special treatment kahit sa mga kaibigan. Kung ito lang ang rason. Dahil ang binibigyan namin ng priority ngayon are those due for retirement. Yes, kasi at for promotion. Yun ang importante. Napaka-important. Yun ang inuuna ninyo. Ibig sabihin po pala, matatambakan kayo ng request. Ang binigay lang po niya na period para po mag-comply dito sa kautusan na ito ay 30 days lamang, Ombudsman. Ay, hindi ho namin problema yon. Hindi ho namin problema yon. Problema ho yun ng mga appointee at saka ng PMS.
That's not our problem. Oo. We cannot force ourselves to issue clearances para lang sa requirement na ito. We will not do that. Yung pong pag-i-issue ng clearance from the Office of the Ombudsman, hindi po siya ministerial lang, matrabaho po siya, no? Siyempre, kasi tinitingnan katunying kung mayroon kang pending case. Pag mayroon kang pending case, kahit ka-file lang ng complaint, ay may hit ka kagad, hindi kami nag-i-issue ng clearance, ang ini-issue ay certification. Tama na po. mayroon kang pending case. So, kung hindi po magbibigay ng special treatment ang Office of the Ombudsman kahit na sino pa sila, kasi ang memorandum po na to nakalagay for all heads of departments, agencies, offices and instrumentalities, etc. Ang assumption po natin dito, Ombudsman, lahat ng inappoint ng presidente from secretary down. Kasama ba dyan ang Judicial and Bar Council? Inappointed niya ng presidente, pero yung mga members na ng Judicial and Bar Council were confirmed by the Commission on Appointments. By the Commission on Appointments, ano? Kasama ba dyan yung mga career officials? Pero kasama ba dyan yung mga may term of office? Kasama ba dyan yung you can only be removed from office for just cause? Katulad ng mga commissioners ng National Labor Relations Commission. Oo. So, kaya kailangan i-define ito. Who are these government officials? Who are these presidential appointees na dapat mag-submit ng clearance? Opo. Oo. Saka, kayo po ba, offhand, nung narinig o nakarating sa inyong kaalaman tong memorandum na to, how do you look at it? Ito po ba'y performance review? O ano po ang nakikita nyong objective nito? I don't want to speculate. I never speculated. Makita ko yan. Parang sa akin, ano ngayon? Parang gano'n lang attitude ko. Diba? Kasama ba ako dyan? Kasama ba kayo mga constitutional officers? Kung hindi, magpakialam ko. Parang gano'n lang ako. That's not my turf. That's not my jurisdiction. I think problema nila yun. Pag gagawin nila, pag hindi nakakomply ang isang presidential appointee, the assistant secretaries, the undersecretaries, anong gagawin nila? Tatanggalin sa serbisyo? Naku, ang yung mga direktor. Laking basag ulo pala nito ko sa... Kasi alam mo, ang salary grade 26, which is director 2, I think, is already a presidential appointee. Yes, opo. Karamihan itong salary grade 26 are career. Ibig sabihin, yung inanon nila yung career nila sa kanilang career path sa gobyerno eh. So nagsimula sila sa mababa hanggang sa na-promote sila. Ano to, tatanggalin kasi presidential appointee? Now, who is going to rate? Sabi mo kanina, performance audit ba ito? Sino magre-rate sa mga career employees na ito or officials? Kung hindi ang kanilang immediate supervisors, di ba? Hindi, saka kung wala pong halimbawa po just assuming for the sake of argument na walang na-submit na clearance from the Office of the Ombudsman ang sino mang sakop nito pong memorandum na ito, ang ganda ng punto niya. Ngayon, ano gagawin? Sisibakin ba sila sa trabaho pag wala silang clearance? Yun na nga, ang tanong doon, di ba? At saka kung mapupuna mo yung memorandum, ngayon lang ako nakakita ng memorandum na address to almost all heads of department nang nakapirma hindi executive secretary. Ngayon lang ako nakakita. Sa tagal ko na sa gobyerno, mula ng 1976, ako'y napasok na sa gobyerno, ay ngayon lang ako nakakita ng memorandum directing heads of offices that comes from I'm not saying, hindi ko naman tinatawarin yung pwesto, but comes from an undersecretary and for that matter, from the President's management staff. Na dapat sana nangyari, ang nakapirma doon, yung executive secretary. Yung executive secretary.
First time yung nakakita ng ganitong klase ng memo ha. Siguro ganun ka rin naman. Ngayon ka lang kita ng ganun. Mo rin nagko-cover ng gobyerno. Opo. Mula nang pumasok ka yata sa media, normally po, ito ay executive secretary po ang issuance po na to. So ngayon po, kung may mga nag-a-apply na po sa inyo na gustong sumunod dito sa memorandum na to, expect a very long line. Ganon. Yes. Yesterday, alam ko may mga nag-apply na ang purpose ay itong requirement ng Presidential Management Staff. Ang iba yata, maswerte yung iba, na-issuehan ng ang claim stub is about April 6. Pero siyempre, araw-araw nagdadagdag yung hindi lang dito sa compliance ng Memorandum Circular ng PMS. Opo. Sabi ko ngayon, nagmapamonetize ng leave credits, yung mga magre-retire, yung mga due for promotion from marami nga sa armed forces. Sa armed forces. Yan ang priority. Dapat kung meron man kayong VIP treatment dyan, special treatment, yung mga yan, ano? Ayan na binibigyan namin ng priority, yung due for promotion. Lalo na sa armed forces ngayon, may mga na-promote na Major General, di ba, yung mga gano'n. From Colonel to Brigadier General, yun ang binibigyan namin kasi subject sila sa Commission on Appointments. And they have to submit their the requirements within a certain period of time. Ito ang mga importante. Pero kung sabi mo, kung performance audit, you do not base a performance audit from a clearance from the Office of the Ombudsman or from the Sandigan Bayan. Your efficiency is not measured in terms of a clearance na wala kang kaso. Sa ibang institutions daw po, CSC, Sandigan, and NBI, ay ang bilis lang ng issuance ng clearance. Ba't daw ang tagal sa Ombudsman, Uncle Sam? Kasi hindi naman maraming requirement, hindi naman masyadong nire-require yung sa civil service na clearance. Ngayon lang naman yata Hindi, saka... Pangalawa, hindi kami basta-basta naglalagay ng taong maging verifier. Kasi nakasi lang ng aming system. Nakat. In fact, now, ang pinaka-problema namin ay ang aming information system, yung IT namin. Yung mga verifiers namin, nakaka-access yun, they will be given the opportunity to access our system. Titingnan nila yung mga applicants, makikita nila pati yung mga kaso. Ito yung problema namin ngayon. Kaya hindi basta-basta verifiers ilalagay namin. Siguro iba sa NBI, hindi ko alam. Pero sa amin, alam mo, Anthony, ang bago kong ombudsman, natataka ako, bakit yung ibang mga may kaso sa amin, alam kung nasaan ang kanilang kaso. Ibig sabihin, kung minsan may tatawag sa amin sa telepono na pina-follow up yung kaso at nasa akin na raw. So sabi ko, paano alam ng mga taong ito na nasa akin na yung kaso nila? At ang nakapagtataka, alam pa nila kung anong recommendation sa kanilang kaso. Okay? So, parang akala ko lang may nagli-leak na insider na ibig sabihin from the investigators themselves. Itong pandemic, na-discover ko, yung aming palang firewall, na imbis kami mag-administer ng aming firewall, ang pinag-administer ng magagaling namin empleyado who are now under suspension, ay ang nag-supply sa amin ng firewall. Di ba nakakatawa yun? Opo. At makita namin, hindi lang pala kami ang nakamasid sa aming system, mayroon pa mga 2 tao na nakamasid sa system namin na outsiders. Nako, delikado po yun considering... At siyempre, yung nagbibenta siguro, di ba? Kung halimbawa may kaso si Mr. Juan de la Cruz, itatawagan, oy, Mr. de la Cruz, gusto mo manalo sa kaso mo, gusto mo ma-exonerate ka, gusto mo ma-dismiss, magbigay ka lang, di ba? Nako, dapat pala mapatibay nyo ng gusto ang inyong sistema sa IT ng Ombudsman. Last point na lang po, Ombudsman, Uncle Sam, no? Yes, lumabas po yung report ng 2023 Corruption Perception Index
tungkol sa Pilipinas, well, umataman tayo ng konti, pero mababa pa rin po ang ranking natin insofar as anti-corruption efforts is concerned. Ano po ang reaction dito ng ninyo po diyan sa Ombudsman? Marami ho sa akin nagtatanong tungkol diyan, ang mga kaibigan natin na sa media. Opo. Paulit-ulit kong sinasabi na ang ating mga efforts to fight corruption are post factum, after the fact, di ba? Mga batas natin after the fact. Ang hinihiling ko sana sa ating mga mambabatas sa Kongreso ay magpasa tayo ng batas kung paano natin pipigilan yung corruption mula sa simula. So paano mo mapipigilan yan mula sa simula? Ang nakikita lang namin is a good manners and right conduct program introduced mula sa elementary o kindergarten hanggang umabot ka ng college, na ang entry point mo ay religious education. Kasi wala namang relihiyon, katunying, na nagtuturo na ang pumatay ay tama. Wala namang relihiyon nagtuturo na ang magnakaw ay tama. Wala namang relihiyon na nagtuturo na makiapid sa hindi mo asawa ay tama, di ba? Lahat ng relihiyon nagtuturo ng kabutihan. So, sa ganang akin, ito lang pinaka-importante. I launched this values, this kind of program. Sinimulan ko sa Iloilo, nag-launch na ko dito sa Quezon City, pero parang walang nakikinig. Hindi po kasi siya boring po kasi siya eh. Baka kailangan niyo ng mga bagong pamamaraan na enticing o kaya mas attractive sa sa publiko, at pangalawa po ay marami pa sana kayong masampulan ng mga binibitay na korap sa gobyerno. Alam mo, Katunying, if you notice, hindi naman deterrent yung masampulan na mabismis eh. Kasi yung greed, nasa tao na yun eh. Yung pagnanasa mong yumama, nasa dugo mo na eh. Parang yung iba, dahil sa kanyang inggit, no? Nanggagaling ko man siya sa inggit ng kapitbahay, maganda sa sakyan, kahit sa maling paraan ginagawa. Opo. Nakikita mo, hindi lang sa corruption, nakikita mo yung ating mga riding in tandem, di ba? Yung mga ganon. Ito na lang, balikan natin yung memorandum circular ng Malacanang. Kung ang tingin ng iba ay ito is a cleansing, is a way of cleansing, no? Purging yung mga presidential appointees before BBM na malis na sa gobyerno. Ako naman, sa ganang akin lang yung mga inappoint na alam mo naman ikaw ay political appointee, huwag mo nang pahirapan ng boss mo. Mag-resign ka na. Mag-resign ka na. Keep it up. Now, on the part of the PMS o Malacanang or ng mga department heads, ay palitan na nila, mag-recommend sila ng kapalit. Kasi madali lang naman yan eh. Halimbawa, gusto lang ma-appoint si Mr. X. So mag-issue sila ng appointment. You're hereby appointed as a Secretary for Finance and Administration. Vice, Mr. Y. So pagtanggap nun pati ni Mr. Y, alam niya tanggal siya. Tanggal na siya. So again, sir, last point na lang can you reiterate that your appeal to those who are involved in corruption o kaya may mga issue? Yung mga, hindi, anong ibig sabihin? Yung sabi nyo, mag-resign na lang kaysa pampahirapan nila yung presidente. Yung mga kahit wala kang kaso, ibig sabihin, wala kang kaso, ka na lang, mag-tender ka na lang ng courtesy resignation. Bahala na ngayon ang head of office, yung secretary ng departamento, kung tatanggapin ang courtesy resignation mo, di ba? Kasi alam mo naman, karamihan ng mga political appointees natin, ito yung mga USEC asset. Opo. Diba? Pwede bang na yun, wholesale na yun, lahat ng mga presidential appointees should just tender their courtesy resignation now and let their department heads decide kung tatanggapin o hindi.
Ngayon na, palagi. Pero may mga presidential appointees kasi na career, na members ng tinatawag natin civil career executive service officer. So lahat ng hindi career, Uncle Sam, mag-resign na, mag-submit na kasi sa kanilang puso, alam nila, mayroon nga isang departamento ng gobyerno na ang sabi sa akin ng intelligence officer, pag nagme-meeting, hindi nagkakasya sa boardroom yung assets at usage. Sa dami. Opo. Naku, maraming salamat po, Uncle Sam. Sana marinig yan. Your message ay marinig ng lahat ng kinauukulan. Maraming salamat po. Thank you for this opportunity. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. This time check is brought to you by sa pamamahagi ng ayuda sa ating mga kababayan. Itong mga relief and aid mission ninyo ay ang laking bagay. Noong palang Pebrero 1 ay namahagi itong PAGCOR ng higit 400 food at non-food relief packs sa daan-daang biktima ng sunog sa Pandacan dyan sa Maynila. Kasama po dyan ang Manila City Department of Social Welfare at mga opisyal ng barangay. Isang araw bago ito ay pinasaya ng PAGCOR ang mga babaeng survivor ng World War II sa Candaba, Pampanga, kung saan nagbigay ito ng 18 wheelchair at gift basket sa mga recipient na miyembro na isang organisasyon na pinangalan ng Malaya Lolas. Noong Enero 29, namigay din ng PAGCOR ng tulong pinansyal sa mga biktima ng pambobomba sa gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi noong December 23. At hindi tayo magtataka, bukas makalawa, nandyan din sila sa Davao Region. Umangat po ang trust rating at performance rating ni Pangulong Marcos at VP Sara Duterte noong ika-4 na quarter ng 2023. Sa tugon ng masa survey ng Okta Research, lumundag sa 76% ang tiwala ng publiko kay PBBM na mas mataas ng 3% sa nakaraang quarter. Ataw din ang performance rating ng Pangulo sa 71% na mas mataas sa 65% noong October. Binigyan naman ng taong bayan si VP Sara ng 77% trust rating mula sa dating 75% at 75% na performance rating na mas mataas ng 5% sa nakaraang quarter. Si House Speaker Martin Romualdez naman ang nakapagtala ng pinakamalaking pagtaas sa trust rating batay sa resulta ng 4th quarter survey ng Okta Research. Sa nasabing survey, nakakuha si Speaker Romualdez ng 64% trust rating, mas mataas ng 4% kumpara sa nakuha nito noong October 2023. Pinakamalaki ang pagtaas na nakuha ni Romualdez sa Metro Manila mula sa 48% ay naging 63%, umangat ng 12% sa nakuha nito sa iba pang bahagi ng Luzon. Naniniwala po ang dalawang dating Senate President na tanging ang Pangulong Bongbong Marcos lamang ang magpapahupa sa bangayan ng Senado at Kamara na ang ugat ay tsatsa. Sinabi ni former Senate Presidents Frank Drilon at Tito Soto na dapat nang mag-referee si Pangulong Marcos para mapigilan ang paglalapan ng world war sa pagitan ng mga senador at mga kongresista. Pinarerendahan ni Senador Chis Escudero kay Pangulong Bongbong Marcos ang pinsang si Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Senador, dapat munang itali ng Pangulong Marcos si Romualdez upang matigil na ang bangayan ng Senado at Kamara. Tatawagin ng MBC Media Group ang Manila Broadcasting Company, ang isa sa pinakamalaking radio at TV network sa Pilipinas. Pinaunahan ni MMG President Ruperto Nicdao Jr. ang rebranding sa Aliw Theater sa CCP Complex Pasay. Malakip nito ang modernong logo na simbolo ng fluidity, pagpapakita kung paano nakaagapay ang kumpanya sa kasalukuyang panahon at sa hinaharap. Magbabalik po ang ating mga balita dito sa Pangunahing Balita. Flash Report. Flash Report. May sunog. May sunog po dyan sa Sampaloc, Maynila, sa Maria Luisa, Sampaloc, Maynila. Abangan po ang detalye ng balita mula kay RH29 Boy Gonzales mamaya.
Flash Report. Flash Report! Hoy, Kuya Greg. Baka gusto mo nang magpalit ng bubong, Kuya Greg, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Director Rabin Kilala, magandang morning. Kay Kong Domeng Mariano. Kong Domeng, magandang morning. At advance happy birthday pala kay Ninong Dong Tolentino. Ninong Dong Tolentino, Director Tolentino, happy birthday. Ang tanong, kailan kaya magbabago ang mga kongresista at mga senador natin sa pagtrato sa kanilang mga bisita? Alam nyo, nami-miss natin yung mga panahong ang mga nag-conduct ng hearing dyan hindi para mag-grandstanding kundi para gumawa ng batas. Meron namang iba na mabait naman, pero pag nailawan, may ilaw. Tapos nakita niya may camera, nag-iiba, nag-transform into another person. Wag naman sana. Tandaan po natin, meron tayong presumption of innocence. Hindi yung guilty agad. Bago mo imbestiga, guilty na kagad. Hindi po ganun. Unang-una, hindi naman yung trabaho ang manghusga. Ay nako, gamitin po natin itong mga bisita ninyo sa Senado or sa Kamara for that matter para po makabalangkas ng mga magagaling na batas. Mga abogado yan, mga ekonomista yan, mga law enforcers yan. Yan ang dapat na samantalahin nyo ang pagkakataon na nagagamit po ninyo ang mga bisita ninyong yan para po makabuo ng mga batas and not to grandstand. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Of living is gone, to walk on